Okay, hello, good day sa'yo. Welcome sa Happy Angel Reading, no? Kung ex mo si Scorpio, ayan. So, titignan natin para hindi na tayo yung mag-aano pa, no? Yung mag mag-aantay pa, no? So, at least kailangan natin din ng guidance, no? Kung paano natin i-aanalisa yung ex-partner nyo. Makikita natin ang kanyang intentions, makikita din natin ang kanyang future na kalagayan at ang kanyang future intentions, ang kanyang current intentions din makikita natin. So, ang spread na 'to, mare-realize nyo kung dapat na bang mag-move on o i-let go ang relationship na 'yan. Especially this is good po sa mga may ex na Scorpio na bago pa lang na naghihiwalay 'no, maaanalisa niyo rin po kung ano rin talaga yung feeling na nararamdaman niyo. Kung awa ba 'yan or sabihin natin na ang feeling mo sa kanya is parang sabihin natin na talagang gusto mo ng bitawan 'no. So ayan, so medyo, magki-cleanse lang po ako 'pag alam ko na hindi niyo maririnig ito kasi naka-noise gate tayo 'no. Pero yung prayer ko po is very powerful 'yan para ma-cleanse din ang inyong espasyo 'no. So, welcome po kayo kung ex niyo si Cancer at siyempre ay si Scorpio, I'm sorry, meron tayong spying energy ng Cancer. And then anyway, kung ex niyo si Scorpio, 'no, at ikaw din is Scorpio, kung nandito ka at mapanood mo ito, 'no, just take what resonate, okay? So, I will begin na po. Pamang po sa pagbagsakan na lang. Epekto mo po, Archangel, the good energy will divine major. Tighten. Ayan. So, siyempre, huminga po kayo ng malalim, 'no? At focus ang ating energy sa inyong mga ex na Scorpio, 'no? So, alam natin na ang Scorpio ay very mysterious na zodiac sign. At syempre rin po, sila yung may malalim na emosyon at very intense po, na very intense ang kanilang emosyon at madalas ito yung itinatago ang kanilang tunay na intensyon. Tulad ng yelo na may malalim na dagat sa ilalim. Pero i-reveal natin 'yan, 'no? So gagamitin natin ang ex-partner intention spread para masilip sa malalim na sikretong intensyon ng Scorpio ex-partner mo. So, tignan natin ang kanyang intensyon ba ay bumalik para sa isang malalim na koneksyon o humanda ka sa isang matinding pagbabago na galing sa kanya. So, ang mga decisions ba niya ay galing sa obsessions or sa tunay na pagbabago? So, kailangan natin matinding linaw dyan, no? Ayan, so titignan na natin. So, isipin niyo po kung sino yung ex-partner ninyo na Scorpio. Ayan. Okay, so para po sa inyo ito na may ex na Scorpio. So, tignan natin ang kanyang past intentions sa'yo, ang kanyang past intentions. Punutin natin ito at lumabas. Hierophant, ay gusto niya palang i-upgrade ang inyong relationship. Dati gusto niya may plano siya. And then, tignan naman natin na ang current na sitwasyon niya or ang current na intention niya. No? Parang High Priestess. Medyo masikreto. Ayan, masikreto ang kanyang intention ngayon. Let's see. Ang kanyang future intentions. Medyo competitive, no? Andiyan ang Five of Wands. Ngayon, titignan naman natin ang sayo. Ano pa ba ang emosyon mo sa kanya? Ano pa bang nararamdaman mo sa kanya? Or sabihin natin, ano ang aral, no? Ano ang aral na nakuha mo rin, no?
Na natin, Queen of Pentacles, ayan. So, tignan naman natin kung ano pang dapat koneksyon ang dapat yung i-shares na dalawa, no? Tignan natin what kind of connection, spirit guide. Ayan, ang waiting daw, mag-antay. And then, tignan din natin ang payo sa'yo. Payo para kay Scorpio. Ang payo para kay Scorpio Spirit Guide sa connection na to. Sa kanilang ex, Page of Wands, no? Ayan. So, kukuha rin tayo ng mensahe pa manggagaling sa kanya, no? Tignan natin ang mensahe na manggagaling sa iyong Scorpio X. Ayan, ito ang mensahe sa'yo. Ten of Swords in reverse. So, mamaya I will explain that. So, kukuha rin tayo syempre ng Romance Angel Guidance na makakatulong para lalo natin maunawaan ang inyong sitwasyon para maanalisa mo ng very effective. Para po ito na kay para po ito Spirit Guide kay Scorpio na mayroong ex next Scorpio sa ating viewers. Ayan. Getting to know each other. Ayan. So, kung makikita mo rito, Scorpio, meron kang Hierophant sa past intention. Kung makikita mo rito na ang iyong ex na si Scorpio, meron siyang Hierophant ang past intentions niya. At ang kasalukuyan na intentions niya is High Priestess. At syempre, ang future intentions niya is the Five of Wands. At ang ikaw naman, para sa ito, ang iyong emotions din at aral na natutunan is Queen of Pentacles. At syempre, kung ano pang maaring maging connections ninyong dalawa is Three of Wands. And syempre, ang payo sa'yo is the Page of Wands. At ang gusto niyang ipaalam sa'yo is Ten of Swords in reverse. So, makikita mo rito, no? Ito yung, ang Hierophant, ang nakaraan na past intentions niya sa'yo. So, parang noong nagsimula yung paghihiwalay ninyo, ang intentions niya actually is yung nakatuon sa tradisyon, commitment, or sabihin natin, wait po ayusin ko ang ating mic. Ayan. Kumbaga, ito yung about sa pagiging tama sa mata ng lipunan, or sabihin natin showmanship, o sa mata ng pamilya. So, ang Scorpio yung naghahanap ng matibay na pundasyon, na ang intentions niya yung maging committed sa isang establishment, sabihin natin sa isang established path din. Ito, sometimes din, ang intentions niya is parang sabihin natin na he wanted na ipakita na maayos ang piniling niyang tao, na maayos ka, or sabihin natin na para rin no, sabihin natin, makita rin ng ibang tao na tama yung ginawa niya at tama ang pagpili sa'yo. No? Parang showmanship energy din, nakikita na. Halimbawa, no? Halimbawa, ako si Scorpio. Ah, ang intention ko ay i-commit ang sarili ko sa norm or sa pamilya. So, gusto kong maging tama sa mata ng lahat. Kaya sinubukan kong sundin ang rules kahit na may iba akong nararamdaman sa loob. Parang yun nga, parang si Scorpio, parang he wanted to please everybody na maski na pilit niyang gawing tama ang hindi. Pilit niya yung kumbaga we cannot control things, no? Kumbaga ang intentions niya sa'yo is para ipakita na sa tao na tama ang pinili kong tao, 'no, na hindi ako nagkakamali. Parang parang ipangalandakan sa na mabuti ang choices mo, ang choices niya na ikaw ang pinili niya. Napilit niyang aayusin 'yan. Pero this is maganda rin dito kasi parang ito yung talagang naka-dedicate din siya sa pamilya na magbuo ng isang matatag na pamilya din, 'no, tama din 'yan. Pero gusto niya na maging maayos sa mata rin ng tao, ng ibang tao, hindi lang sa kanyang sarili. Pero although na meron diyan yung sabihin natin na talaga din ang iniisip niya rin is very committed din sa'yo na medyo parang sa tingin mo is since ang persons mo baka hindi rin nakukuha 'yan, 'no, kung Scorpio na nakikinig ka, baka hindi rin okay 'yan sa persons mo. Kasi kailangan na magiging effective 'to kapag 'pag kayong dalawa is may approvals to each other na ganyan, 'no? Malay mo, baka ikaw yung tipong tao na ikaw na nanonood 'no, na ex mo si Scorpio, baka siyempre ikaw yung tipong tao na you're showing what's really you, 'no? Na hindi ka okay sa magpanggap or magpakitang tao just to please the people around you, 'no? Nakukuha mo ba?
Does it make sense, no? So, ayan. So, kung makikita mo rito, then, parang gano'n, eh, no? So so makikita mo kaagad ang intentions niya medyo nakakasakal or sabihin natin very intense, no? So, ngayon dito tayo sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan niya, ibig sabihin ang pinaka-present intentions niya, meron kang high priestess dito. So, ang intentions niya yung nakatago at very mystery. Siya yung nag-o-observe at nag-intuitive. Kumbaga, he's using his gut feeling. No, ito rin yung nagtatago ng kanyang tunay na damdamin, no, sikreto. So, hindi siya nagbibigay ng malinaw na sagot dahil inaantay pa niya ang kanyang inner truth na lumabas o sadyang ayaw niyang ilabas ang kanyang matinding emosyon ngayon, no? So, yan ang kasalukuyan na parang energy niya. So, magbibigay ako ng halimbawa, kunyari ako si Scorpio, no? Hindi ako magsasabi ng desisyon ko. Mananahimik ako at magmamasid ako, ha? Kung may sikreto akong hindi ko i-re-reveal sa'yo, yan parang energy niya, no? So, naghihintay ako ng tamang oras at nagtatras ako sa gut feeling ko bago ako umaksyon. Yan ang sabi, ang gustong iparating ni Scorpio, no? Kasi sa message ng High Priestess, ginagawa ko lang po yan. Ayan, so makikita mo, ang posisyon ng pangatlong card natin ay ang kinabukasan niya o ang future trajectory niya. So, sa hinaharap, ang Scorpio X mo ay sabihin natin, makakaranas ng minor conflict, no? Or drama or internal struggle din. So, ang kanyang intensity ay lilikha ng kalituhan at kompetisyon sa paligid niya. Ibig sabihin, hindi pa siya magiging payapa dahil sa kanyang mga intense at contradictory na emotions, no? Very competitive ang future energy. So, halimbawa, no? Hindi pa rin siya yung magiging stable or sabihin natin magiging magulo pa rin ang buhay niya dahil sa mga minor argument at sa maraming drama na dulot ng passion niya, eh, 'no? So, hindi pa siya yung makakahanap ng emotional peace dito. So, ibig sabihin ang iyong paglalakbay din naman, ikaw din ang response mo diyan, ito yung ikaw ang quarant part actually, 'no, ikaw yung nanonood. Ang posisyon dito, ang iyong emotion at ang aral na Queen of Pentacles dito, ikaw yung nasa nurturing stable actually na sabihin natin ang iyong status ngayon parang nasa nurturing stable ka. Nurturing at very stable, ibig sabihin, ang kailangan mong gawin ay yung mag-focus sa sarili mong security or ibig sabihin pati rin material wealth at self-care. So, gawin mong isang main responsibility mo ang iyong sarili muna, no? So, maging Queen of Pentacles, no? Magbigay ng emotional at practical support sa sarili mo. Huwag kang maging clingy at maging resourceful. Ibig sabihin ng practical support, kailangan meron kang magandang maayos na, kung ex ka ni Scorpio, kailangan magkaroon ka ng maayos na trabaho, magkaroon ka, yan yung diyan mo kukuha ng lakas mo, eh, 'no? Diyan ka magiging strong sa trabaho at sa pagiging material wealth mo. Diyan ka aangat kay Scorpio mo, 'no? Diyan ka irerespeto ng Scorpio mo, 'no? At saka siyempre ang pag-aalaga sa sarili. So, maging Queen of Pentacles kang advice sa'yo, magbigay ng emotional at practical support, 'no? Especially sa iyong sarili. So, huwag kang maging clingy, maging resourceful ka at huwag kang tatamad-tamad dito. Kasi being the Queen of Pentacles yan din is about, sabihin natin, pagwo-work hard at ang pagkikilatis sa mga taong nakakasalumuha mo rin, no? Ibig sabihin, siguro, ang sinasabi rito, ah, maging maging do it on your own para meron kang panlaban, no? So, yan ang dapat daw na aral mo, no? Kung makikita mo rito, para hindi ka sang-ayon ng sang-ayon sa ginagawa niya, no? And then, kung makikita mo rito, ang Three of Pentacles, ito yung connection na Three of Wands na ang connection nyo actually ay nasa holding pattern kayong dalawa. Baga, naghihintay ng long term na expand o resulta ng nakaraang desisyon. So, may pag-asa at future potential pero kailangan mo munang maghintay at magplano dito bago mo makita ang ship na babalik, 'no? Ibig sabihin, ang connection ninyo, just wait a little bit.
Kasi pero hindi pa kayo nagtatapos. Ibig sabihin, naka-hold lang ang inyong energy, 'no? So, kung kayo ng ex mo, 'no? So, ang payo sa'yo, ang actions mo, ang sabihin natin, ito yung Page of Wands. Ang pinakamahusay na payo sa'yo ang maging excited at maging inspired at magsimula ng bago, 'no? Ikaw na nanonood kung ex-partner mo si Scorpio. Ibig sabihin, iniengganyo ka maging excited sa lahat ng bagay at maging inspired ka at magsimula ka ng bago, start all over again. Ayan, yung kung kailangan mo ito, yung magiging secured ka, magtrabaho ka, magkaroon ka ng lakas na para i-secure mo ang iyong emotional at importante din ang material, 'no? Ibig sabihin, huwag kang matakot dito, 'no? Ibig sabihin, make a new plan para sa buhay mo. Maging excited ka dapat at magpadala ka ng bold communications o actions na puno ng fashions, no? Huwag kang matakot, kumuha ka ng bagong adventure mo. Ayan. So, maybe tinatanong mo rin kung move on na ba o hindi pa. Batay sa High Priestess na nakita natin, waiting nga and waiting nga tsaka naka-hold ang inyong relationship. So, base sa Three of Wands 'no, na nakikita natin dito, that is card of waiting. Ito yung nagpapakita na sabihin natin at pati ng High Priestess 'no, itong dalawa. Ito yung sabihin natin na hindi pa siya tuluyang naka-move on, siya yung nagmamasid at nag-aantay. So, ang High Priestess nagpapakita ito ng nananahimik lang siya at nagtatago ng kanyang tunay na intensyon sa'yo. Wala siyang ginagawang malinaw na actions. Pero ang Three of Wands dito, ang ibig din sabihin nito talagang nagsasabing naghihintay siya sa future na expansions ninyong dalawa. So, ang Scorpio ex mo ay nasa limbo state at nag-oobserba sa pagpaplano. Hindi siya active na magmo-move on dahil may unspoken hopes pa siya, 'no? Dahil may Three of Wands dito. At hidden feeling na High Priestess, 'no? Kitang-kita. So, makikita mo na hindi pa, naka-hold lang kayo. So, expect pa rin na parang kayo pa rin, 'no? Parang gano'n ang nakikita ko. But pero nasa limbo stage siya. So, makikita mo ang mensahe ni Scorpio sa'yo, kunyari ako si Scorpio, ito yung nagpapakita ng pagtanggi sa katapusan. Ibig sabihin, denying that the relationship is ending. 'No? At ito din yung pagbangon mula sa pagkatalo at ito rin yung ayaw maramdaman ang sakit. So, halimbawa ako si ano 'no, si Scorpio. Ang memensahe ko sa'yo sa Ten of Swords ko ibabase ha. Isip tayo. Halimbawa, ito yung hindi ko tatanggapin ang kabuuan ng sakit at pagtalo, at ang aking pagkatalo. Kahit nasasaktan ako, handa akong bumangot at mag-transform dito, 'no? So, ang sitwasyon natin ay hindi pa tuluyang patay, yan ang sabi sa'yo ni Scorpio. Meron akong hidden na pag-asa na lalabas sa tamang oras, ang sabi ni Scorpio sa'yo. Ayokong maging biktima, 'no? Huwag kang sumuko sa koneksyon, pero hintayin mo ako habang ako ay nagpaplano, sabi sa'yo ni Scorpio. Does it make sense po ba? Kinikilabutan ako. Ayan. So, makikita mo rito, ah, ang buod actually 'no, Scorpio ex mo ay naghahanap ng commitment 'no, ngunit ngayon ay para nasa obserbasyon at sikreto na space siya habang nakakaranas siya ng minor conflict na Five of Wands 'no. So ang connections ninyo ay naghihintay ng expansion, kailangan lang i-ano, stretch lang, eh. So hindi pa kayo hiwalay totally 'no, at ikaw yung kailangan mag-focus din sa sarili mo 'no. Kumuha ka ng ito tamang-tama sinasabi sa'yo, oh. Gawin mo rin stable ang sarili mo sa pagtatrabaho ng maayos at gawin mong mag-ipon ka, magkaroon ka ng secured na financial din at sa iyong emotional din. Kumuha ka ng inspirations, 'no? Kagaya ng Page of Swords dito. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo, 'no? So ang nakikita mo rito ang Romance Angel guidance sa'yo, getting to know each other. Akma sa High Priestess at sa dalawang ito. Akmang-akma, anak, oh. Ayan. So, ang gabay na 'to yung nagtutulak sa'yo na maging patience ka at mag-focus ka sa muling pag-aaral ng inyong connection na dalawa. So, 'wag mong pilitin ang Scorpio na magsalita. Hayaan mo siyang unti-unting mag-reveal ng kanyang sarili. Dahil may plano siya rito, mensahe niya 'di ba, "Wait mo lang ako, magsasalita ako, gagawa ako ng action," sabi niya, 'no?
Ibig sabihin, hayaan mo siyang mag-reveal ng kanyang sarili. Ito yung nasa proseso ng muling pagtuklas, 'no, na getting to know each other again. Parang habang naghihintay kayo ng expansions ng Three of Wands, kumbaga, um, baka mag-dig siya, kikilalanin ka niya lalo, 'no, or sabihin siya rin maaari mo ring kilalanin lalo para maging mas maayos ang iyong relationship. Parang babalik uli kayo sa isang phase na getting to know each other na dati niyong ini-skip 'yan nung nagliligawan kayo, 'no? Or yung bago kayo siguro kasal kaagad kayo or siguro andiya yung nag-boyfriend kaagad kayo na walang hokus-pokus, na wala man lang seremonya o ritual. Parang gano'n. Ibig sabihin babalik si Scorpio diyan sa stage na 'yan para malalo kang makilala. Does it make sense? Ang galing 'no? Ang galing ng bulong sa akin 'no, getting to know each other. So, does it make sense po ba? Ayan. So, I hope na nagkaroon ka ng kaliwanagan dito, but always remember 'no, ikaw pa rin ang naghahari sa iyong buhay 'no, at ang mga solusyon ay nasa iyo pa rin. At kung Scorpio ka, just take what resonate. Ngayon siguro natatawa ka sa reading mo, Scorpio, 'no? So, always be grateful and thankful 'no. Pengi naman po ng like and hype diyan, at sa mga nag-subscribe po, maraming salamat, at sa patuloy po na tumatangkilik ng Happy Angel reading po 'no. And thank you so much po sa mga donations din, sa bumili ng merchandise, at marami rin po salamat sa nagshi-share, ng ating mga video 'no. Thank you so much, and I pray for your wealth and peace and harmony sa buhay ninyo 'no, and God bless you. And thank you so much po. Ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may